So ayun man, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at especially po sa mga kababayan natin dyan sa Maynila, no? Mga kababayan natin dyan sa Maynila, kumusta po kayong lahat? Ito napakagandang ano nito eh. Napakagandang pag-uusapan ito ngayon. Kasi nga, actually mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ako po'y sumusuporta po kay Yorme Isko Moreno at ako po'y hindi susuporta kay Hani Lacuna. So ngayon po sa mga supporters po ni Yorme dyan, maganda itong vlog natin ngayon kasi nga lumalabas na po ang tunay na ugali ni Mayura Hani na kung saan pabait-baitan lang pala. Pero ngayon, lumalaban na. Actually, si Yorme naman ang hindi na unang nagpaparinig eh. Sino bang unang tumawag kay Yorme na anay? 'Di ba si Congressman Abante? Sino bang tumawag kay Yorme na traidor? 'Di ba si Congressman Chua? So si Yorme tahimik lang. Tapos ngayon, biglang nagparinig itong si Mayura Hani na I feel betrayed. So pinagtaksilan daw siya ng kanyang tinuturing na kapatid. I feel betrayed, sabing ganon. Tapos bukod doon sa I feel betrayed na sinabi niya, sabi niya, ano daw rason kung bakit si Yorme babalik pa at anong dahilan, ano ang tunay na dahilan kung bakit babalik si Yorme pagka mayor ng Maynila. Simple lang naman po, sinagot na po natin yan. Kaya po ang tunay na dahilan na babalik si Yorme pagka mayor ng Maynila, ayun po yung pinabayaan po ni Hani kung ano man ang naumpisahan ni Yorme. At saka hindi po tayo nagsisinungaling, hindi po tayo gumagawa ng issue at hindi po tayo gumagawa ng kwento. Kasi kung saan po nakikita po natin, isipin ninyo, ilan po mga pabahay na pinagawa ni Yorme na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos? Ilan pong mga pabahay ni Yorme na hanggang sa ngayon may 3 pa na hindi nila pinapaalam sa taong bayan na meron pang project si Yorme na ongoing. Yung isa nga sa may San Lazaro is 90 to 95% na pwede nang tirhan. Yung sa yung sa Pedro Hill, no, meron din. Tapos sa may San Sebastian, 3 yan ngayon ha. Currently ongoing project ni Yorme na hindi pinaalam ng administrasyon ni Hani na ongoing na at malapit ng tirhan na which is 90% pwede ng tirhan na kung saan ito po ay located at San Lazaro Residence, and then Pedro Hill Residence, and then San Sebastian Residence. 3 po yan. At magkaiba po yan dun sa Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 2, Binondominium 1, and then meron pa po siya sa pabahay sa Baseco. Na kung saan, kung pupuntahan nyo po, yung pabahay ni Yorme sa Baseco, may maintenance yun, yung mga bulaklak doon, mga landscape. Ngayon wala na po. Hindi nyo na po makikita yung mga landscape ngayon doon. Kaya nga, isa din yun sa rason na kung bakit si Yorme po ay babalik pagka-alkalde ng Maynila. Na which is tinanong nga ni Mayura Hani kung anong dahilan at anong rason kung bakit babalik pa daw si Yorme pagka-mayor ng Maynila. So ngayon, sabi niya, sa mga interview sa kanya ng mga reporter, ang sabi, ano ang masabi niya kay Yorme, ano ang habilin ni Mayura kay Yorme. Ang sagot niya, wish him luck or good luck na lang daw. So ito naman, si Yorme naman, pagkatapos nun ay sumagot. Sumagot si Yorme. Ang sabi ni Yorme, peace be with you ate. So ito po hindi tayo Ayan, sasabi kasi ni Mayura dyan, doon sa pagkatapos silang filing of candidacy, sabi niya, wala nang babalik. Wala nang babalik. Tapos sabi niya, wish him luck. Wish him luck daw. So sagot naman ni Yorme Isko Moreno, Dumagoso, peace be with you. Hayaan ko na lang po ang taong bayan ng Maynila ang sumagot. Don't panic. It's organic. Diba? So sumasagot po ang ating Yorme. Nako. Magandang Magandang balita ito, magandang content ito. Nagsasagutan na si Mayura Hani at si Yorme Isko Moreno, nagpaparinigan sila. Na kung saan pa naman ito lumalabas, sa totoo lang lumalabas na po talaga ang totoong ugali ni Mayura. Kasi actually ito si Mayura tahimik lang eh. Alam nyo yung tinanong nga siya na Mayura, sino po ang pinapatamaan mo, pinaparinggan mo na wala nang babalik at taksil? Sabi niya, wala naman po akong pinaparinggan, wala naman po akong pinapatamaan, which is yung mga supporters lang daw ang sumisigaw ng wala nang babalik.
wala nang babalik, ini-echo lang daw niya. Magaling. Actually, hindi mo kaya si Yorme sa pagdating sa mga ganyan. Hindi mo kayang asarin si Yorme pagdating sa ganyan. Kasi actually, alam niyo kung bakit si Yorme bitirano na pagdating sa mga ganyan. Hindi nyo, Diyos ko, ultimo ba naman sa pick up lines, gumagaya ka pa rin, Mayora? Ultimo ba naman sa mga salitaan, wala kang originality? Ultimo sa proyekto, wala ka pa rin originality kasi wala kang nagawang proyekto. Lahat ng proyekto na naiwan sa'yo ngayon ay lahat yan proyekto ni Yorme na kung saan hindi mo nga tinuloy yung iba. Asaan na yung mga sa senior citizen dyan? Nawala na. Asaan na yung ng senior citizen? Wala. Kaya ngayon, huwag kang mag-expect, Mayora, na ang mga senior citizen, ibubuto ka. Asaan na? Yung para sa senior citizen na ayuda. Or kumbaga, yung parang allowance yata ng senior citizen yun, pang maintenance. Wala. Dati, dinadaan sa Pimaya yun. Ngayon, yung Maya lumipad na. Dati sa Pimaya yun pinapadala eh. Ngayon, ang Maya lumilipad na. Kaya ito, maganda ito eh. Sabi kasi ni Mayora dyan, nakita niyo naman na, wish him luck, wala nang babalik, taksil, I feel betrayed. Sabi naman ni Yorme, peace be with you, hayaan ko na lang na taong bayan ng Maynila ang sasagot. Actually, ito para sa akin, magandang labanan nito eh. Kasi, actually, pag ganito kasi yan, ito kasi si Yorme at si Mayora Hani kasi ngayon, parang kumbaga, parang nag-apply sila sa atin. Kasi, syempre, di ba, example lang ha, di ba pag nag-apply kayo sa trabaho, anong unang hahanapin? Credentials. Ito sa mga taga Maynila ha. Especially sa mga ayaw ni Yorme. Actually, yung mga gusto kay Yorme, syempre, hindi mo na kailangang i-memorize yan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag yan. Pero ito, i-explain ko para sa mga ayaw kay Yorme nang maintindihan ninyo mga gunggong. Ito especially kay Congressman Chua at kay Congressman Abante. Pakinggan nyo sasabihin ko ha. Kapag kayo mag-apply ng trabaho, syempre hahanapan ka ngayon ng credentials. Ngayon, anong unang tanungin sa'yo? Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Saan ka nakatira? Diba? So, anong natapos mo? Anong skills mo? Anong kaya mong gawin? Ngayon, pagdating naman sa politika, syempre, nag-a-apply kayo at liligawan nyo ang taong bayan. Kasi hihingi kayo ng boto sa kanila para manalo kayo at mahalal kayo. Ngayon, unang-una, kung ako botante, anong hahanapin ko sa isang politician? Una, syempre yung may gawa. Pangalawa, syempre yung may resibo. Pangatlo, syempre yung gumagalaw. Diba? Pang-apat, syempre hindi yung kurakot. Panglima, hindi yung nagtatago pagkatapos ng eleksyon. Ngayon, may tanong ko lang, yun bang 5 na credentials na yun, pasok ba si Yorme? Syempre, pasok na pasok. Hindi magnanakaw. May proyekto. May resibo. Gumagalaw. Hindi nagtatago. Tanong ko kay Hani, si Hani nasa anong nanalo pagka mayor? Hindi ko mahagilap. May proyekto, wala rin ako nakikita. Anong nagawa? Wala rin akong nakikitang ginawa. Pang-apat, saan mo nakikita? Nasa City Hall lang, hindi lumalabas. Pang-5, nagtatago ba? Yun nga, nasa City Hall lang. And the rest sa 5 na yun na credential na yun, wala po ako nakita para kay Hani. Kaya ngayon ang tanong, mananalo kaya si Hani? Di ba? Ang pagpasok sa politiko, para iboto ka ng tao, para ka nag-apply sa trabaho niyan. Hanapan ka credential, skills, natapos, at pinag-aralan. So kung hindi ka marunong sa skills, bagsak ka, hindi ka pasado. Kapag wala kang natapos, number 1 pa naman, high standard pa naman ang mga employer dito sa Maynila. A-apply ka lang ng sales lady, kailangan accountant degree holder ka pa. Di ba? Sales lady yung pera ang pinag-uusapan. Ngayon, pagdating sa Maynila, syempre, hindi po pwede na magdadrive ka ng jeep na hindi ka naman driver. Paano na lang kung magdadrive ka ng jeep, ang pasahero mo buong Manilenyo, tapos ang marunong ka lang mag-drive motor. So, pag drive mo yung jeep, pasahero mo buong Maynila, mababangga kayo. Kaya, yun ang tanong ngayon. Kung ako tatakbo politiko, hindi ako marunong mag-drive ng jeep.
Oh, tapos nanalo ako. Ang pasahero ko, buong Maynila. Siyempre, hindi ko naman po pwedeng isakay ko sa motor yan. Pabalik-balik ako isa-isa lang. Oh, dalawa lang pwede ko isakay, tatlo lang kami. Eh, kasi kailangan buong Maynila yan. Kailangan mag-drive ako bus para kasya or jeep. Oh. So ngayon, paano ako iboto ng taong bayan kung hindi ako marunong mag-drive ng jeep or bus? Oh. So ang iboto mo, yung marunong. Oh. Simple lang. Di ba? Am I right? So yun lamang po. Maraming salamat. O sa mga bobo dyan na supporters ni Hani, isipin yung mabuti. Huwag niyong iboto yung politician na hindi marunong mag-drive. Oh. Marunong mag-drive motor. Oh. Pero paano kung buong Maynila na ang sasakay sa kanya, hindi mapupwede motorin niya yan, balik-balik niya. Pagod siya. Oh. Siyempre, mag-drive siya ngayon ng bus. Oh. Paano kung hindi marunong mag-drive ng bus? Eh di bunggo kayong lahat. So piliin yung marunong mag-drive ng bus. Ha? Walang iba kundi si Yorme lang. Diba? So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.